Okay, good afternoon, everyone. Our topic for today's session is a briefing on RA 10963 or the Tax Reform for Acceleration and Inclusion or the TRIN law. So its revenue and regulations is effective since 2018 on income tax. Ito yung rates natin. Yeah. So in NIRC, that's the old computation without the TRIN law. Ayan. So we have these rates, the tax schedule on the left table, no? Left side table. So if your income per month is not over 10,000 pesos, you have a fixed rate of 5%. Lahat ng hindi lalagpas ng 10,000 pesos. But if you have 10,000 pesos, but not exceeding 30,000 pesos, ano ba, sobra ng 10,000, let's say 12,000, yan. You have a fixed rate of 500 pesos plus 10% ng exceeding at 10,000 pesos. So, ano ibig sabihin ng exceeding? For example, 12,000 nga. So, yung sobra lang sa 10,000, yung kukunan natin ng 10%. O, kung 12,000, minus nyo yung 10,000, yan. So, 2,000 times 10%, no? Times 0.10. So, ang tax mo dyan sa 12,000 is 200 pesos plus yung 500 pesos na rate natin. Ito. So, ganun din yung computation natin dito. No? Ang pinagkaibahan lang yung mga rate natin. No? For example, ang sumasahod ko ng 40,000. Okay? 40,000, nasa gitna siya ng 30,000 and 70,000. So, may fixed rate ka ng 2,500 plus 15% ng sobra sa 30,000. Okay? Kung 40,000 ka, no? 40,000 minus 30,000 is 10,000. So, kukunin natin 15% ng 10,000. That's 0.15 times 10,000 pesos. Ayan, you have 1,500. Ayan. So, over 70,000 but not over 140,000. Kung let's say 80,000 ka ulit, no? 80,000 ka naman, meron kang fix na 8,500 plus 20% ng sobra sa 70,000 mo, no? 80,000 minus 70,000 is 10,000. Okay, 20% ng 10,000, 10,000 times 0.20, so that's 2,000. So 8,500 plus 2,000 is 10,500. So yan yung rate mo kung 80,000 ka. That's per month, okay? This per month. So let's concentrate on this train law. So ganun din sa 140,000 but not 250,000. Ito yung rate. Yan. Pwede nyo practice yan, mag-compute. Okay, so kung you have not over 250,000 naman, this is per year. No? This is effective since January 1, 2018 to December 31, 2022. So, hindi ka sasobra ng 250,000, you have 0% tax. Okay, yan yung kinagandahan niya. So, dito sa old tax schedule, hanggang 500,000 above lang siya, no? Wala nang sinabi. Hindi na madadagdagan. Halimbawa, 1 million ka dito sa old tax schedule, dito sa left, no? 1 million ka. And excess ka sa 500,000 ng, syempre, 500,000 kasi ma-minus mo lang. 1 million minus 500,000, we have 500,000. So, 32% ng 500,000, that's 160,000. Okay, 160,000. Idadagdag mo pa yung 125,000 na fix. Now, you have 285,000 na tax kung nag-earn ka ng 1 million pesos. So, ang laki, no? Laki ng tax natin. Anyways, dito tayo sa tax schedule ng train. Okay, 'di ba? Yung 250,000 and below, wala siyang tax. So, ano lang yung may tax natin? 250,000
pero hindi ka sosobra ng 400,000. Ayan. You have 20% ng excess sa 250,000. For example, 300,000 ka per year. No? Yung 300,000 mo, maminusan mo ng 250,000. Okay? So, ang matitira lang is 50,000. So, 20% ng 50,000 is, yan, tatimes nyo lang sa 0.2 yung 50,000. Okay, that is 10,000 pesos. So, yan yung kinagandahan niyan. 10,000 pesos ang tax mo per year kung ganyan yung sahod mo. Mababa lang, no? Hindi naman siya minimum, pero over 250,000 lang siya. So, 300,000. Okay, so kung over 400,000 naman, but less than 800,000 or 800,000 itself, no? So, nandito na siya sa pangalawang table. Ayan. 30,000 yung dadagdag mo sa 25% ng excess. No? Kung excess, sinabi natin, yung lagpas lang. So, excess mo sa 500,000, let's say, kumita ng 500,000 that year, ang excess mo ay 100,000. No? 100,000 times 0.25, you have 25,000. No? Plus 30,000. Ayan. So, you have 55,000 na tax kung 500,000 ang ina-earn mo. Okay? So, gano'n din mga computation niya. Pag sinabi excess, ma-minus mo lang dito. Halimbawa ito, 800,000. Lumagpas ka 800,000 pero hindi ka pero bumaba ka. Bumaba ka ng 2,000,000. Let's say 1,000,000 ka, 1,000,000, no? Per year. 130,000 ang tax mo na fix plus 30% nung sobra sa 800,000. So, kung 1,000,000 ka, ang sobra mo lang is 200,000, no? 200,000 times 0.3, no? Ayan. That's 60,000. Plus 130,000, ah, that's uh, that's 190,000. Okay. So dito na tayo, ang kinaganda nito, meron na tayong tax rate sa mga lalagpas ng 8,000,000. Okay? Lumagpas ng 8,000,000. So malaki-laki na yung tax nito. Let's say 10,000,000 ka. Yung lagpas ng 8,000,000 mo, 35% doon ang itatax. No? With the fixed rate of 2,410,000. So ganyan kalaki yung tax. So we have 35% ng 2,000,000 kasi excess ka lang naman ng 2,000,000 sa 10,000,000 mo. No, 35% ng 2,000,000 is 700,000 plus 2,410,000. So you have a tax of 3,110,000. Ayan yung tax mo kung kumikita ka ng 10,000,000. So ang kinaganda dito sa train, hindi na parang siyang nagiging patas na sa lahat, 'no? Yung mga kumikita ng malaki, malaki na rin yung tax nila. Yung mga mabababa, magiging sapat lang sa ginagastos nila, 'no, wala na silang tax, ayan. So we have, improved, 'no, rate taxes since January 1, 2023. So ito na yung ginagamit natin hanggang ngayon. So parang nabawasan lang naman siya ng konti, ayan. So tingnan natin dito, kung 250,000 ka, nag-start na yung tax natin ng 15%. So bumaba na siya ng 5%. So ito na yung mga tax rate natin. Hanggang sa 8,000,000, bumaba yung 8,000,000 ng 200,000, 'no? Ayan. So ayan na yung mga computation, kung ano yung mga pinagkaiba. So bumaba 'to, yung 400,000 bumaba ng 22,500, yung 800,000 bumaba ng 130,000, yung 2,000,000 bumaba ng 88,000, 'no, ayan. So eto na yung ginagamit natin ngayon na fixed rate. Same computation lang din, for example, 450,000 ka,
na 450,000 kaya din nandito ka sa 22,500 plus 20% ng excess sa 400,000. So yung sobra mo sa 400,000, kung 450,000 ka, edi 50,000. So 50,000 times 0.2 is 10,000 pesos plus yung fixed rate na 22,500. Okay, so 32,500 ang iyong tax. Kung 450,000 ka and so on. So pare-pares lang naman yung computation yan. Madali lang intindihan. So let's see here yung mga ating tax exemption. So ayan. When we say taxable income, it is the gross compensation. Less non-taxable income naman, itong mga nakalista dito. So non-taxable income or benefits. Ito yung mga non-taxable. 13th month pay and other benefits. So non-taxable yan. De minimis benefits, yung mga dagdag natin sa sahod, no? Na benefits natin, de minimis, na binibigay ng ating employer. Ayan, non-taxable din yan. Employee share in the SSS, GSIS, PHIC, and Pag-ibig. So, hindi kasama sa tax yan. Okay, non-taxable. And union dues, yung mga bayad natin sa labor union natin, no, non-taxable din yan. So, other than that, yung sahod na nakukuha natin, we call that purely compensation income. So, they are taxed based on the graduated income tax rate. Yung pinakita kanina. Okay. So when we say minimum wage earners, they shall be exempted from income tax. Yan. Minimum wage earners. Pero syempre computing nyo na rin, no? Hindi naman siya papalo din ng 250,000 per year. Okay, etong mga to, exempted din sa tax. Statutory minimum wage, yung mga minimum wage earner natin yon, holiday pay, other overtime pay, night shift differential pay, and hazard pay. So lahat yan buo nyo matatanggap. So exempted yan sa tax. Take note of this, husband and wife shall compute their individual income tax separately based on their respective taxable income. So if you are married already, no, yung sarili nyong sahod, kayo na mag-compute. No? Yung sarili nyong income, hindi nyo siya i-add sa husband nyo or wife. Tapos kukunin niyo yung tax, no, mali yun. Dapat hiwalay siya. So, yung asawa nyo, hayaan nyo sila mag-compute ng income tax nila and kayo din, mag-compute din kayo ng sarili nyo. So, kung hindi naman umabot ng 250,000, edi good for you. No? Yeah. So, that's a briefing on RA 1090963 or the tax reform for acceleration and inclusion or TRIC revenue. Okay. That's all. Thank you for listening.